For today's talk, pag-uusapan po natin itong kasong may kinalaman kay Vong Navarro. Kahapon po lumabas yung desisyon ng Korte Suprema. Pero bago ho yan, nais ko pong ilatag po ito sa inyo, Naitay Kapuso, dahil mahaba po ang tinakbo ng kasong ito. 2014 nangyari, tama ko, 2014. And I'm part of this story, kahit maliit na bahagi lamang ng kwentong ito because I did the exclusive interview of Vong Navarro doon po sa ospital. So ganito yan, ano ho ba ang ibig sabihin ng desisyong ito? So, nag-umpisang kaso, nangyari po ang alleged crime. You have to correct me here, alalayan po ako ni RD. Nangyari po ang alleged crime sa BGC, which is in Taguig. Kaya dinala po ang kasong ito sa city prosecutor po ng Taguig. Ang reklamo ay dinala sa city prosecutor ng Taguig. Sa assessment, sa appreciation ng prosecutor ng Taguig, sinabi niya na merong probable cause at may kaso. Ang kasong pinag-uusapan ho dito ay rape at saka acts of lasciviousness. Okay? Ang dapat gagawin nun ay magfa-file ka agad ng kaso sa Taguig Regional Trial Court ang city prosecutor. Ang prosecutors po, mga kapuso, ang mga fiscals ay hindi po under the DOJ. No, I'm sorry. Ay hindi under the judiciary. Ang fiscal, ang prosecutors are under the Department of Justice. Executive Department po yun. Sinasabi ko po yan dahil ako, I had the impression dati na ang mga prosecutors ay nasa ilalim po ng judiciary. So, bago nakapag-file, ang pagkakaintindi ko ay inakyat ng kampo ni Vong Navarro ang kaso sa DOJ. Kasi ang DOJ po ang nagde-determine kung may probable cause o may kaso ang isang reklamo. Pagdating sa DOJ, sinabi po ng DOJ, ito yung summary. Pagdating sa DOJ, sinabi ng DOJ, City Prosecutor, walang kaso, walang probable cause. Okay? So, ang ginawa ng kampo ni Denise Cornejo ay, sandali muna, punta tayo sa Court of Appeals. Pagdating sa Court of Appeals, sinabi ng Court of Appeals, DOJ, mali ka. Tama ang City Prosecutor of Taguig. Merong probable cause at merong kaso. Kaya dito, it was at this point, sa aking pagkaka-appreciate ng kasong ito, sa aking pagkakaalam, it was at this point na pansamantalang nakulong si Vong Navarro. Pagdating sa Court of Appeals, hindi kinatigan yung resolution, ang tawag doon, ang resolution ng DOJ, ang kinatigan ay yung desisyon ng city prosecutor na merong kaso at merong probable cause. Ang ginawa naman ng kampo ni Vong Navarro, dinala ho ang kaso sa Korte Suprema. Kaya ang decision po ay abuse of discretion because the complaint was inabuso ng DOJ ang kanilang posisyon. It was an abuse, grave abuse of discretion. Sabi ng Korte Suprema, after studying the case, DOJ, everybody involved in the case, there was no grave abuse of discretion. In other words, sa lingwahe na naiintindihan natin, ang paniniwala ng Korte Suprema, ang final na nagde-determine po ng probable cause ay ang DOJ. Okay? So sabi ng Korte Suprema, walang abuse of discretion. So in other words, walang kaso, walang probable cause. So, City Prosecutor of Taguig, dalawang bagay ang gagawin mo. Una, i-dismiss mo yung kaso na sinabi mong may kaso dati. Pangalawa, i-withdraw mo yung kaso na final mo sa Regional Trial Court ng Taguig. Dahil tama ang DOJ, sabi ng Supreme Court, na walang kaso at walang probable cause dahil, yun nga, ang kanilang appreciation noon ay inconsistent at hindi believable yung mga paglalahad ng mga detalye ang kampo ni Denise Cornejo. Yun po ang summary ng kasong ito. Nakausap ko po si Vong Navarro kagabi at as friends. That was not an official conversation. Ang sinasabi lamang ni Vong, maraming salamat sa Diyos. Maraming salamat sa mga taong sumuporta sa akin. Maraming salamat sa mga kaibigan. Maraming salamat sa aking pamilya na lahat ng taong hindi bumitaw sa akin. Yan po ang binitawang mga salita ni Vong Navarro sa akin. Maraming salamat.